Hindi ko napansin ang malamig na ulan na tumatagos sa aking blusa hanggang sa dumikit ito sa balat ko na parang pangalawang layer. Malabo ang ilaw sa kalye sa gitna ng malakas na buhos. Naghahagis ng mahabang anino sa basang kalsada habang mas binibilisan ko ang lakad, sinusubukang takasan ang alaala ng hapagkainan na iyon. Nakadikit ang buhok ko sa mukha. Tumutunog ang sapatos ko sa bawat hakbang, pero wala akong pakialam. Gusto ko lang makalayo. Ilang oras pa lang ang nakalipas. Naniniwala akong magsisimula na ako ng bagong kabanata sa buhay ko. Si Tyrone Garcia, ang lalaking nakarelasyon ko halos 1 taon, nag-imbita sa akin sa hapunan kasama ang mga magulang niya. Sinabi niya iyon nang may kanyang madaling ngiti, yung laging nagpapawalang bahala sa mga duda ko. Oras na para makilala mo sila, Nats. Mahalaga ka sa akin. Paulit-ulit na tumutunog sa isip ko ang mga salitang iyon habang nakatayo ako sa harap ng salamin kanina ng gabi, maingat na pumipili ng damit, at sinasabi sa sarili na baka ito na. Baka plano niyang mag-propose soon. Pero wala akong handa para sa nakita ko. Mayaman ang pamilya Garcia. Mayaman sa paraang nakikita ko lang sa magasin. Hindi lang malaki ang bahay nila, parang galing sa Architectural Digest. Mahaba ang hapagkainan, sapat para sa 20 katao kahit 4 lang kami. At mula nang magsabi ako ng hello, parang pumasok ako sa mundong hindi ako kabilang. Ang mata ng nanay niya ay parang scanner, nagkalkula at malamig. Matatag ang kamayan ng tatay niya, magalang pero walang init. Sinubukan kong ngumiti, huminga, baliwalain ang humihigpit na buhol sa tiyan ko habang nagsisimula silang magtanong. Hindi yung tanong para makilala ako, kundi para sukatin ako. Saan ako nag-aral? Bakit bokasyonal na kolehiyo lang at hindi unibersidad? Hindi ba limitado ang pagiging mananahi bilang karera? May-ari ba ang pamilya namin o nagre-renta lang? Bawat sagot ko ay parang nagpapababa ng impresyon nila sa akin. At si Tyrone, nakaupo lang siya roon, hindi komportable pero hindi nagsalita. Ni minsan hindi niya sinabi, ang galing niya at mahal ko siya. O kahit, ma, pa, tama na. Nakatingin siya sa baba na parang nahihiya. Umalis ako bago pa ang dessert. Hindi ko na kaya pang umupo roon, nagpapanggap na hindi nasisira ang loob ko. Umaasa ako, tanga siguro, nasusundan ako ni Tyrone, na kukunin niya ang kamay ko at sasabihin na wala siyang pakialam sa opinyon nila. Pero hindi. Naglakad ako mag-isa sa gitna ng bagyo at siya nanatili roon. Ngayon narito ako, naglalakad sa ulan, yakap-yakap ang bag ko sa dibdib na parang makakatulong ito para magkasama ang dignidad ko. Naisip kong umuwi agad, pero hindi pa pwede. May sakit sa puso ang nanay kong si Susana. Mapanganib ang stress sa kanya at sensitibo siya sa mood ko. Hindi ko pwedeng pumasok na umiiyak. Hindi ko pwede ipakita sa kanya ang kahihiyan sa mukha ko. Sobra na ang pinagdaanan niya. Hindi na kailangan pang dalhin ang sakit ng puso ko. Kaya nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang makita ko ang mainit na ilaw ng maliit na 24-hour coffee shop sa sulok. Pumasok ako, inalog ang tubig mula sa buhok at pinunasan ang mukha. Nagpapanggap na ulan lang ang dahilan ng guhit sa pisngi ko. Ang amoy ng inihaw na kape ay bumalot sa akin na parang kumot at sa isang sandali, hinayaan ko ang sarili kong huminga. Pero bigla itong tumama sa akin. Hindi lang ito tungkol kay Tyrone o sa mga magulang niya. Ito ay tungkol sa akin. Sa bawat pagkakataon na sinabi ko sa sarili na hindi ako sapat dahil wala akong magarbong degree o trust fund. Sa bawat gabing ginugol ko sa makina ng pananahi, binubuo ang panaginip na akala ko maliit lang at halos hindi binibilang, at kung paano ko inilagay ang maraming pag-asa sa isang taong noong kailangan talaga na nahimik. Inilagay ko ang mga kamay ko sa paligid ng mainit na tasa ng kape at tumingin sa ulan sa labas. Malabo nito ang lahat mga sasakyan, ilaw, mga taong nagmamadali pero hindi nito malabo ang katotohanang nagsisimula na akong makita. Hindi ito ang katapusan ng kwento ko. Baka ito lang ang malupit at magulong simula ng isang bagay na hindi ko pa naiisip. Noong bata pa ako, kami lang ni nanay. Walang kapatid na lalaki o babae, walang tatay na naghihintay sa pinto pag uwi namin. Umalis ang tatay ko bago pa ako makabuo ng memorya niya. At hindi kailanman nagsalita ng masama si nanay tungkol sa kanya.
Sinabi lang niya na may mga taong hindi pa handa magmahal sa paraang kailangan ng pamilya. Yun lang ang kailangan kong malaman. Sa isang simpleng 2 kwarto na apartment sa gilid ng isang maliit na bayan sa labas ng Maynila, kami nakatira. Hindi naman gaanong marami, pero sa amin yon. O mas tama, nagrerenta kami at pinalamutian ng pagmamahal na minsan parang pareho na rin. Trabaho ni nanay bilang administrative assistant sa maliit na insurance company. Laging nag-handle ng papeles at tawag na may kalmadong ngiti. Kahit sa mga araw na kitang-kita ko ang pagod niya, uuwi siya, isabit ang coat at tatanungin ako, "Ano, Nats? Ano ang napanaginipan mo ngayon?" Hindi ko naiintindihan noong bata pa ako ang kondisyon ng puso niya. Alam ko lang na nahihirapan siyang umakyat ng hagdan o kailangang umupo kapag sumikip ang dibdib. Habang tumatanda ako, na-realize ko kung gaano siya ka-fragile at ka-strong sa parehong oras. Sinabi sa kanya ng doktor noon na huwag magbuntis dahil sa mahinang puso, pero pinili niyang hindi mabuhay nang wala ako. Lagi niyang sinasabi, "Gusto kita, Natalia. Ikaw ang panaginip ko bago ka pa ipanganak." Dahil sa kalusugan niya, natuto akong maging independent ng maaga. Habang ang iba pang bata ay nagbibisikleta hanggang madilim, ako natutong magluto ng simpleng hapunan o maglaba para hindi na mapagod si nanay. Hindi ko naramdaman na pasanin. Binigay niya sa akin ang lahat ng kaya niya at ang pagtulong pabalik ay natural. Ang pinakaibinigay niya sa akin ay ang creativity. Siya ang nagturo sa akin manahin noong 9 anyos ako. May lumang Singer sewing machine siya, maingay at matigas ang ulo, clank at squeak, pero ginagawa pa ring maganda ang tela. Naalala ko na nakaupo ako roon, halos hindi umaabot ang paa sa pedal, nanahi ng mga baluktot na linya sa mga scrap na tela, habang si nanay ay pumapalakpak na parang nagtapos ako ng fashion show. Lagi niyang sinasabi, "Malambot ang kamay mo, Nats." At ibig sabihin nun, magagawa mong maganda sa mundong ito. Pagdating sa high school, alam ko nang gusto kong magdisenyo at gumawa ng damit. Hindi malalaking fashion line o makikintab na magasin, simpleng elegante na damit na magpaparamdam sa tunay na babae na espesyal. Wala kaming pera o grado para sa magarbong design school. Pero nag-enroll ako sa vocational program pagkatapos ng graduation. Minsan tumitingin sa akin ng kakaiba ang iba kapag sinasabi kong magiging mananahi ako, na parang hindi sapat na ambisyoso. Pero sumisilang ang mata ni nanay tuwing nakikita niya akong nagtatrabaho at yun ang sapat. Hindi kami mayaman at oo, minsan mahirap. May mga Pasko na handmade ang regalo at birthday na spaghetti at tinapay lang ang hapunan. Pero marami kaming tawa. Nagbibiro kami tungkol sa squeaky na lumang sofa. Pininturahan namin ang kusina isang tag-init. Ginawa naming makeshift runway ang sala nang matapos ko ang unang totoong damit. Pero may mga gabi na naririnig ko si nanay na umiiyak ng mahina sa kwarto niya. Sinusubukang hindi marinig para hindi ko mapansin. Alam kong nag-aalala siya sa future, kung lalala ang puso niya, kung paano ako mag-aalaga sa sarili kung may mangyari sa kanya. At kahit bata pa ako, nangako ako sa sarili na makakahanap ako ng paraan para mapabuti ang buhay namin. Yung pangako yun ang dahilan kung bakit ako nagtatrabaho ng husto. Kumuha ng extra shift sa alteration shop, bihira lumabas. Ang pagkikita kay Tyrone ay parang gantimpala ng universo sa lahat ng pagsisikap na yon. Pinaparamdam niya sa akin na nakikita ako, na may nakakaunawa na hindi lang ako basta babae na may makina ng pananahi. At siguro kaya masakit ang katahimikan niya sa hapunan dahil hindi lang nasira ang ideya sa kanya, kundi ang ideya na ang lahat ng hirap ko ay dinala ako sa taong nagpapahalaga sa akin. Hindi pa alam ni nanay ang lahat nito. Alam niya lang na lumabas ako para makipagkita sa mahalagang tao at hindi umuwi na may glow na inaasahan niya. Naghihintay siya, marupok at umaasa, hindi alam na nabiyak ang puso ng anak niya. Pero hindi pa ako handa sabihin sa kanya. Sobra na ang dinadala niya. At malapit ko nang malaman na may higit pa siyang haharapin kaysa sa naiisip namin pareho. Naalala ko pa ang unang pagkikita namin ni Tyrone Garcia na parang kahapon lang. Sa maliit na fundraising dance na pinilit ako ni Luningning na puntahan.
Halos hindi ako pumunta. Pagod ako mula sa double shift sa alteration shop at wala akong damit na akma para sa fundraiser. Pero pinilit ni Luningning at sumuko ako, kinuha ang simpleng navy dress na ginawa ko mismo ilang buwan na ang nakalipas. Maganda ang venue. May string lights sa haligi, soft jazz sa hangin, mga tao na nakasuot ng damit na mas mahal pa sa upa ko sa isang buwan. Pakiramdam ko, out of place agad pagpasok ko. Hawak ang plastic cup ng punch na parang shield. At lumapit si Tyrone. Hindi siya katulad ng iba. Hindi sa unang tingin. Walang arrogant smirk na nakita ko sa iba roon. Sa halip, may mainit at confident na ngiti na parang gusto talaga niyang makausap ako. Maayos ang buhok niya, custom ang suit, pero may ease sa kanya. First time mo ba sa ganitong event, tanong niya, bahagyang yumuko para marinig ko sa gitna ng musika. Tumango ako, kinakabahan ngiti. Halata bang ngumiti siya? Pero hindi masama yon. Minsan ang mga hindi bagay dito ang pinaka-interesting. Tumawa ako, may spark na hindi inaasahan. Nag-usap kami ng matagal tungkol sa trabaho ko, pag-aaral niya sa business school, paborito naming kain sa lungsod. Hindi na apektuhan nang sabihin kong mananahi ako. Sa katunayan, mukhang impressed. Gumagawa ka talaga ng damit. Ang galing. Ako nga hirap magtahi ng butones. Mula noon, mabilis ang takbo. Tinawagan niya ako kinabukasan, nagkape, hapunan, sine. May energy si Tyrone. Parang laro ang buhay na napanalunan na niya. Halata na galing siya sa mayaman, pero hindi niya ipinagmamalaki. Maganda ang kotse niya, mamahalin ang relo, pero tumataw. Pa rin sa biro ko tungkol sa ukay-ukay at sinasabing mas masarap ang luto ko kaysa sa fancy. Sa loob ng mga buwan, pinaniwala ko ang sarili na nakita ko ang taong talagang nakakita sa akin. Hindi niya pinapahalagahan na wala akong degree mula sa malaking universidad o apelyido na ipinagmamalaki sa party. Pero may maliliit na senyales na binabaliwala ko, tulad ng hindi niya ako inimbita sa family gathering o pinapalitan ang usapan kapag tinatanong ko ang mga magulang. Private sila, sabi niya, makikilala mo rin sila, at hinawakan ko ang eventually na yon na parang pangako. Inimagine ko ang pagkikita at pagpapatunay na karapat-dapat ako, na hindi lang ako basta babae na may makina ng pananahi, kundi may kakayahang bumuo ng future kasama ang anak nila. Mukhang gusto ni Tyrone ang independence ko kahit sa ibabaw. Minsan pumupunta siya sa shop, nagdadala ng kape, sinasabing, ikaw ang pinakamatigas ang loob na taong kilala ko. Yung mga sandali yun ay tunay. Nag-usap pa kami tungkol sa travel, Baguio sa holidays, road trip siguro sa tag-init. Akala ko seryoso siya sa amin. Sa pagbabalik tanaw, nagtataka ako kung talaga ba. Dahil nang sabihin niyang oras na para makilala mo ang mga magulang ko, akala ko susunod na step na. Pero baka checklist lang. Isang gabi bago ang hapunan, sinabi ko kay nanay. Ngumiti siya ng malaki na halos maiyak ako. Nakita mo, sinabi ko sa'yo. Mabuti ang nangyayari sa mabubuting tao, Nats, sabi niya. Hinaplos ang pisngi ko. Hindi ko sinabi kung gaano ako kaba sa pag-impress sa mga magulang niya sa pagiging hindi sapat. Ang totoo, takot ako, pero gusto kong maniwala kay Tyrone, sa amin. Kaya sumagot ako ng oo. Kaya sinuot ko ang soft peach blouse na tinahi ko mismo. Kaya nag-rehearse ako ng magalang na usapan sa isip habang papunta ron. Wala akong ideya kung gaano kalaki ang babaguhin ng gabing yon. Nang sabihin sa akin ni Tyrone na gusto raw akong makilala ng mga magulang niya, una kong reaksyon ay excitement, agad sinundan ng panic. Biyernes ng gabi sa bahay namin, sabi niya casually na parang walang halaga. Hapunan lang, Nats. Magugustuhan ka nila. Ngumiti ako at tumango, pero sa loob parang bato ang bigat sa tiyan ko. Maraming negosyo ang mga magulang niya sa buong probinsya. Auto dealership, real estate, stake pa sa tech company. Hindi lang komportable sila. Yung uri ng mayaman na nababalitaan kapag nag-donate sa charity. At ako, basta babae na nag-aayos ng damit pangkasal at naghehem ng pantalon para sa mga hindi makabili ng bago. Pero sinubukan kong mag-positive. Baka makita nila ang sipag ko, ang independence ko. Baka makita nila na mahal ko si Tyrone dahil sa kung sino siya, hindi sa meron siya.
Dumating ang Biyernes na may patuloy na ambon na hindi tumigil buong hapon. Sinuot ko ang soft blue dress na ginawa ko mula sa discounted na tela, ilang buwan na ang nakalipas. Simple pero elegante, kasama ang modest na heels. Wala akong budget para sa taxi at abala si Tyrone sa trabaho, kaya sumakay ako ng bus papunta sa kabilang dulo ng lungsod. Doon ko siya nakita. Halos walang tao sa bus, pero sa harap may frail na babae na nakatan-coat at ninit na sombrero, hawak ang lumang fabric bag. Tahimik siyang nakikipagtalo sa driver, nanginginig ang boses. Kailangan ko lang makarating sa ospital. Apo ko roon. Babayaran ko bukas, swear, umiling ang driver. Ma'am, pasensya, pero hindi pwede sumakay ng walang pamasahe. Tumalikod ang iba, nagpapanggap na hindi naririnig, pero hindi ko kaya. May kakaiba sa paraan ng pagtayo niya. Sinusubukang panatilihin ang dignidad, kahit lumuluhan na ang mata, tumama sa dibdib ko. Tumayo ako at lumapit, kinuha ang sapat para sa 2 pamasahe. Eto po, sabi ko ng mahina, ibinigay ang pera sa driver. Nagulat siya nang lumingon sa akin. Ay nako, anak, hindi na. Okay lang. Ngumiti ako. Upo ka na lang po. Sabi mo ospital, alin po nagdalawang isip siya, tapos bulong. Mercy General, na-aksidente ang apo ko. Sabi nila okay siya, pero kailangan ko roon. Tumango ako. Kailangan mong makarating agad. May parang ginhawa sa mukha niya at hinawakan ang kamay ko. Salamat. Hindi ko alam paano makakabayad. Hindi na po kailangan, sagot ko. Bumalik sa upuan. Umupo siya sa harap ko, mahigpit pa rin ang bag. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ulit siya, mahina pero mainit. Ako si Juanita Morales at ikaw Natalia Cooper po. Ngumiti siya ng mahina. Natalia, mabait ang puso mo. Kulang na sa ganyan ang mundo ngayon. Tahimik kaming sumakay sandali. Pagkatapos, ang tunog lang ng bus at ulan sa bintana. Bumaba siya 3 stop bago ako lumingon at kumaway. Aalalahanin kita anak, sabi niya. Ngumiti ako, akala ko basta sinasabi lang ng tao. Hindi ko alam noon kung gaano kahalaga ang sandaling yon. Pagdating ko sa malaking bahay nila, naging malakas na ulan ang ambon. Parang mansion mula sa pelikula ang bahay nila. May haligi, landscaped garden, fountain pa sa harap. Huminto ako sa gate, huminga ng malalim, sinabi sa sarili na itaas ang ulo. Kaya ko to. Sa loob, pinunasan ko ang tubig mula sa damit. Nagre-rehearse ng magalang na pagbati sa isip ngiti, kamayan, purihin ang bahay. Huwag masyadong magsalita tungkol sa trabaho maliban kong itanong. Akala ko, ang pinakamahirap sa gabi ay ang kaba ko. Hindi ko alam na may mas masahol pa. Yung magpapaliit sa bus ride, ulan, kahit ang pag-aalala sa damit ko. Ang butler. Hindi ko alam na may totoong butler pa rin. Binuksan niya ang pinto at iniharap ako sa foyer na kasing laki ng 2 apartment namin. Marmol na sahig, chandelier na puno ng kristal, hagdan na kurvado na parang sa historical drama. Pinahid ko ang damit at sinubukang lunukin ang bukol sa lalamunan. Bumaba si Tyrone sa hagdan, may madaling ngiti na pinagkagiliwan ko. Nakarating ka, sabi niya, mabilis na halik sa pisngi. Sandali akong nakapag-relax, baka OA lang ako. Inakay niya ako sa dining room, nakaupo na ang mga magulang niya sa hapag na sapat para sa maliit na kasal. Tumayo ng bahagya ang tatay niya, matangkad at malapad ang balikat, para kamayan ako. Miss Cooper, sabi niya, magalang pero malayo, na parang business associate na hindi na muling makikita. Ang nanay niya, naka-cream blouse at pearls na siguro mas mahal pa sa kotse ko, binigyan ako ng once-over at ngiti na parang maaaring pumutol ng salamin. Natalia, di ba narinig na namin ang ilang bagay? Natapos ang boses niya na parang may gusto pang sabihin, pero pinili na huwag muna. Ngumiti ako, hinila ang upuan. Salamat po sa imbitasyon. Maganda po ang bahay ninyo. Bahagyang iniling ng nanay niya ang ulo. Oo, ginagawa namin ang best. Hindi niya ako inutusang umupo. Bumalik siya sa pag-aayos ng napkin. Nagsimula ang hapunan sa small talk panahon, local charity gala, na sponsor nila, bagong investment ng tatay ni Tyrone. Sinubukan kong magdagdag ng komento, pero tuwing ginagawa ko, may pause, may tinginan sila. Yung tingin na hindi siya bagay dito. Tapos dumating ang mga tanong, kaya Natalia, simula ng nanay niya, clink ng tinidor sa plato. Mananahi ka. Opo, sabi ko,
Pinilit ang cheer sa tono. Nagdidisenyo at nag-aalter ako ng damit, kadalasan bridal at formal, pero sana ma-expand sa custom evening gowns. Bulong niya. Saan ka nag-aral noon sa vocational college dito sa labas ng Maynila po? Sagot ko. Nag-curve ang labi niya sa isang bagay na pakangiti pero hindi. Oh, hindi 4-year university. Nag-init ang mukha ko. Hindi po, ma'am. Pinili ko ang mas mabilis na program para makapagtrabaho agad at makatulong kay nanay. Tinutulungan mo ang nanay mo, singit ng tatay ni Tyrone. Curious pero may edge. May sakit ba siya? Nagdalawang isip ako kung gaano karami ang sasabihin. May heart condition po siya. Kasama ko siya para makatulong kapag kailangan. Nagtinginan ng mata ng nanay niya kay Tyrone tapos pabalik sa akin. Napakaganda naman nun, sabi niya ng flat. Nagpatuloy ang hapunan sa parehong ritmo. Mga tanong na hindi talaga tanong. Compliments na parang maliit na hiwa. Nagre-renta ba o may-ari kayo ng apartment? Ilan ang kliyente mo? Naisip mo bang magpalit ng career? Hindi sa sinabi, kundi sa paano sinabi. Pakiramdam ko lumiit ako bawat minuto. At si Tyrone, nakaupo lang siya. Tumawa sa biro ng tatay, tumango sa sinabi ng nanay, pero hindi man lang sumali para sabihing, ang galing niya at mahal ko siya. Hindi niya ako ipinagtanggol, hindi binawasan ng tensyon, hindi man lang tumingin sa mata ko nang subukan kong mahuli ang tingin niya. Pagdating ng dessert, wala na akong gana. Inilagay ko ang napkin sa mesa at pinilit ang ngiti. Salamat po sa hapunan. Kailangan ko na pong umalis. Maaga po ang trabaho bukas. Hindi nagbago ang ekspresyon ng nanay niya. Siyempre, nakakaaliw makilala ka. Tumayo ako, yakap ang bag, naghihintay, umaasa na susundan ako ni Tyrone, kahit tanungin lang kung okay ako. Pero nanatili siya, bumulong sa tatay niya na parang wala na ako. Kaya lumabas ako mag-isa. Mas malakas na ang ulan, pero wala akong pakialam. Tinakpan ng bawat patak ang luha sa mata ko. Yakap ko ang sarili at naglakad. Ang tunog ng heels ko sa basang kalsada ay lumunod sa sakit sa dibdib ko. Sa malalim na parte, alam ko na hindi lang masamang hapunan ang gabing yon. Ito ang katapusan ng isang bagay na pinaniwalaan ko. At siguro sa masakit na paraan, ang simula ng iba pa. Pag-uwi ko ng gabing yon, tumayo ako sa hallway ng isang buong minuto. Pinipilit ang ngiti bago buksan ang pinto. Marupok ang kalusugan ni nanay at ang huling bagay na kailangan niya ay makita ang anak niyang basang-basa at sirang-sira. Parang karakter sa trahedyang pelikula. Huminga ako ng malalim, pinunasan ng mukha gamit ang manggas at pumasok. Nats, ikaw ba yan? Tawag ni nanay mula sa kwarto. Pareho pa rin ang lambing ng boses niya, pero may pagod sa ilalim. Opo ma, bagong dating lang. Malakas ang ulan, record ko siguro ang paglalakad sa hills. Tumawa siya ng mahina. Yan ang anak ko. Maayos ba ang lahat? Kanina? Nagdalawang isip ako saglit bago sumagot. Okay lang po, pagod lang. Narinig ko ang kaluskos ng kumot habang gumalaw siya sa kama. Sobra kang magtrabaho, anak. Huwag kalimutan magpahinga. Hindi po, sabi ko. Diretso sa banyo bago niya makita ang mukha ko at itanong ang mga bagay na hindi ko pa handa sagutin. Sa ilalim ng mainit na tubig, hinayaan ko ulit ang sariling umiyak ng tahimik para hindi marinig. Ang hapdi ng kahihiyan mula sa katahimikan ni Tyrone, ang malamig na paghusga sa mata ng nanay niya, lahat lumabas at lumubog sa imburnal. Sa mga sumunod na araw, isinubsob ko ang sarili sa trabaho, umaasa na kapag busy, mawawala ang sakit. Pero mukhang may higit pang bagyo ang buhay. Isang umaga, nakita ko si nanay sa kusina, maputla at hawak ang dibdib. Ma, anong problema? Dali-dali akong lumapit at sinubukan niyang itaboy ako. Medyo nahihilo lang. Pero nakita ko sa mata niya ang katotohanan. Takot din siya. Pumunta kami sa cardiologist niya ng hapon at pagkatapos ng ilang test, inirefer kami sa specialist sa Mercy General. Mabait siya pero diretsyo. Malaki ang paglala ng kondisyon ng nanay mo. Hindi na sapat ang gamot. Kailangan ng operasyon at malapit na. Nalugmok ang puso ko. Operasyon. Gaano kabilis? Sa loob ng isang buwan, mas mainam sa loob ng ilang linggo. Kung hindi, malaki ang tsansa ng heart failure. Tumango ako, pinipilit ang matatag na boses. Okay po,
Magkano po nagdalawang isip siya? Yung pagdalawang isip na yon ang nagsabi ng lahat bago pa siya magsalita. Para sa ganitong antas ng walang insurance, nasa 4 milyon hanggang 5 milyon pesos. Nawala ang hangin sa baga ko. Higit yun sa kinikita ko sa 2 taon, siguro 3. May assistance program po ba? May charity at grants, sabi niya. Pero kadalasan, para sa pediatric or specific demographics. May listahan ako ng foundations na pwedeng tawagan, pero maghanda ka na matagal. Oras. Yun ang wala kaming marami. Nang gabing yon, umupo ako sa maliit na hapag namin matagal. Pagkatapos matulog si nanay, titig sa crumpled na listahan ng numero at website na ibinigay ng doktor. Tinawagan ko lahat sa mga sumunod na araw, ipinaliwanag ang sitwasyon, nagmakaawa ng tulong. Ang iba magalang pero matigas. Wala po kaming bagong adult cases ngayon. Ang iba, hindi man lang tumawag pabalik. Isang babae ang bumuntong hininga at sinabi, "Pasensya, anak, pero hindi ganitong kwento ang binubuksan ng bulsa ng donors. Kung may maliliit na anak ka o trahedyang aksidente, iba ang reaksyon ng tao. Gusto kong sumigaw. Buhay ng nanay ko ang nakataya. Hindi ba sapat yun sa wakas? Sa sobrang desperasyon, ginawa ko ang bagay na sinumpa kong hindi gagawin. Tinawagan ko si Tyrone. Sinagot niya sa pangalawang ring, mukhang nagulat. Nats, hindi ko inaasahan tawag mo. Tyrone, hindi ako tatawag kung hindi seryoso. Sabi ko agad, nanginginig na ang boses. Kailangan ng operasyon si nanay. Heart surgery at wala kaming pera. Akala ko baka makapahiram ka hanggang makahanap ako ng paraan. Babayaran ko lahat. Tahimik sa linya, tapos mahinang tawa. Nats, seryoso ka ba? Alam ko na mangyayari to. Binabalaan na ako ni Ma tungkol dito. Kung maghihiwalay tayo, maghahanap ka ng dahilan para humingi. Hindi yun ang kaso. Putol ko, nasusunog ang mata sa luha. Hindi para sa akin, para sa buhay ni nanay. Oo, pasensya na may sakit siya, pero hindi ako bangko. Huwag ka nang tumawag ulit, okay? At binaba niya. Titig ako sa phone, paulit-ulit ang salita sa tenga ko. Huwag nang tumawag ulit. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, pakiramdam ko walang lakas. 2 imposible na pagpipilian na lang ang mundo ko. Panoorin ang paglala ng kalusugan ni nanay o maghanap ng milagro. At ang milagro, sa experience ko, hindi dumadating sa oras. Pero minsan, may paraan ng kabaitan na bumabalik kapag hindi mo inaasahan. 2 araw pagkatapos, ibaba ni Tyrone ang tawag. Nakaupo ako sa bench sa labas ng Mercy General, ulo nakabaon sa kamay. Nagtrabaho ako sa umaga pero hindi makapag-focus kaya maaga akong umalis. Si nanay ay nasa loob para sa pre-op testing kahit hindi pa namin alam kung paano babayaran ang operasyon. Titig ako sa bitak-bitak na pavement, pakiramdam na hinila ng buhay ang alpombra sa ilalim ko. Doon ko narinig ang pamilyar na boses. Anak, Natalia, ikaw ba yan? Nag-angat ako ng tingin, kumikislap sa luha. Sa harap ko ay ang matandang babae mula sa bus, yung binilhan ko ng pamasahe ilang araw na ang nakalipas. Pareho pa rin ang tancoat, malambot pa rin ang mata, pero mas maliwanag ngayon. Mrs. Morales po, sabi ko. Nagulat, ngumiti siya at hinawakan ang kamay ko. Sinabi ko sa'yo, aalalahanin kita. Okay ka lang ba, honey? Mukhang pagod na pagod ka. Parang ako noong nawala ang asawa ko. Umiling ako, nahihiya. Masamang linggo lang po, nandito si nanay. Kailangan niya ng heart surgery, pero wala po kaming pera. Hindi ko alam ang gagawin. Sandali niya akong pinag-aralan, tapos dahan-dahang umupo sa tabi ko. Ikaw yung batang nagbigay ng pamasahe nang wala akong pera sa bulsa. Hindi mo man lang naisip, di ba nagkibit balikat ako? Hindi naman po malaki yon. Sa akin malaki, sabi niya ng matatag. Noong araw na yon, nasaktan ang apo ko sa aksidente. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makikita siyang gising sa unang pagkakataon. Lumingon siya sa likod at kumaway. Benigno dito. Lumapit ang matangkad na lalaki sa huling bahagi ng 20s. Mabait ang mata niya at may kalmadong confidence ng taong dumaan sa hirap at lumakas. Lola, sino to? Tanong niya? Ngumingiti. Ito yung binatilyo na sinabi ko sa'yo. Yung tumulong sa akin noon, sabi niya, nang mayabang na parang kamag-anak ko. At kailangan niya ng tulong ngayon. Gusto kong magprotesta.
Sabihin na wala siyang utang sa akin, pero natigil ang salita sa lalamunan. Umupo si Ben sa kabilang tabi ko. Sabihin mo kung ano ang nangyayari. May kakaiba sa tono niya, matatag, walang husga, na nabiyak ang natitirang pader ko. Ipinaliwanag ko lahat. Ang paglala ng heart condition ni nanay, ang halaga ng operasyon, ang dead end na tawag sa charities, kahit ang pagtanggi ni Tyrone. Nabiyak ang boses ko ng maraming beses. Pero nagpatuloy ako hanggang wala nang masabi. Hindi nagdalawang isip si Ben. Magkano ang kailangan mo, kumurap ako? Ano po, hindi po ako humihingi ng pera. Alam ko, sabi niya ng kalmado. Pero nag-aalok ako. Maayos ang negosyo ko at honest, pinakamaliit na maitutulong ko to. Tinulungan mo ang lola ko nang hindi mo kailangan. Binigyan mo siya ng dignidad noon at hindi ko nakakalimutan yon. Tumulo ang luha sa pisngi ko. Ben, sobra na po yun. Hindi ko kaya. Umiling siya. Kaya mo at gagawin mo dahil hindi to charity. Investment to sa taong karapat-dapat. Karapat-dapat mabuhay ang nanay mo nang hindi nag-aalala na nalulunod sa utang ang anak niya. Inilagay ni Mrs. Morales ang kamay sa akin. Pinakita mo sa akin ang apo ko. Ngayon, hayaan mo kaming tulungan kang mapanatili ang nanay mo. Matagal akong nakaupo roon, hawak ang kamay nilang dalawa, overwhelmed sa kabaitan ng mga estranghero na bigla na lang hindi na estranghero. Kinuha ni Ben ang phone. Tatawagan ko ang billing department ng ospital at aayusin. At Natalia, ano ang pangarap mo bukod sa pag-aalala sa bayarin? Nagdalawang isip ako, tapos mahiyang ngumiti. Matagal ko nang pangarap magbukas ng sariling bridal studio, magdidisenyo ng custom dresses, sa halip na mag-alter lang ng damit ng iba. Ngumiti siya. Perpekto. Pagalingin muna ang nanay mo, pag-uusapan natin yon. May kilala akong investors na mahilig suportahan ang local talent. Titig ako sa kanya, gulat. Bakit niyo gagawin to para sa akin? Lumambot ang ekspresyon niya. Dahil ang kabaitan ay dapat bayaran pasulong. At dahil kamukha mo ang lola ko. Tahimik na lakas, kahit hindi patas ang buhay, bihira ang tulad mo. Sa unang pagkakataon sa mga linggo, naramdaman ko ang pag-asa. Hindi yung marupok at desperado, kundi tunay, matatag, tulad ng unang mainit na araw pagkatapos ng mahabang taglamig. Habang naglalakad kaming pabalik sa ospital, tumingin ako sa kulay abo na langit sa labas at naramdaman ang pagbabago sa loob ko. Minsan sinisira ka ng buhay para makita mo kung sino talagang nandyan para tulungan kang buuin ulit ang mga piraso. Nakaschedule ang operasyon sa susunod na linggo. At salamat sa agarang aksyon ni Ben, na-clear ng ospital ang financial hold sa loob ng wala pang 48 oras. Hindi ako makapaniwala nang tawagan ako mismo ng billing manager para kumpirmahin. Fully funded na po ang operasyon ng nanay ninyo. Hindi na kayo mag-aalala sa bayad. Nakaupo ako sa gulat na katahimikan bago bulong-bulong na salamat ng paulit-ulit hanggang mawala ang boses. Sa umaga ng operasyon, hinawakan ni nanay ang kamay ko habang itinutulak siya sa operating room. Natalia, sabi niya nang mahina, huwag kang matakot nito. May paraan ang buhay na gawing maganda ang sakit. Hayaan mo lang, ngumiti ako kahit malabo ang paningin sa luha. Hindi na po ako natatakot, ma. Hindi na. 6 na oras ang operasyon. Naglakad-lakad ako sa waiting room, hawak ang phone na parang lifeline. Nanatili sina Ben at lola niya sa buong oras, nagdadala ng kape, tahimik na usapan, kahit nagpapatawa sa kwento ng kabataan ni Ben. Surreal kung paano noong 1 linggo estranghero sila. At ngayon lifeline na. Sa wakas, lumabas ang surgeon na may pagod na ngiti. Perpekto. Stable siya at nagpapahinga. Maganda ang prognosis. Dumating ang ginhawa sa akin na parang alon, nanginginig pero mas magaan kaysa sa mga buwan. Nagpasalamat ako sa kanya, sa bawat nurse na nakita, tapos bumagsak sa upuan, umiiyak hindi sa takot kundi sa pasasalamat. Sa mga sumunod na buwan, blur ng hospital visits, schedule ng gamot, at slow recovery milestones. Lumakas si nanay bawat linggo, nagkakulay ang pisngi, mas madali ang tawa. Pagkatapos ng 3 buwan lang, kinumpirma ng doktor na pwede na siyang bumalik sa normal na routine. Paulit-ulit niyang sinasabi, parang binigyan ako ng pangalawang buhay. Totoo sa salita niya, hindi nawala si Ben pagkatapos mag-check.
Madalas siyang bumisita, nagdadala ng bulaklak para kay nanay at kape para sa akin, nagtatanong tungkol sa dream studio na parang hindi basta usapan. Isang hapon, habang natutulog si nanay, umupo siya sa maliit na hapag namin, nagkalat ang documents. Hindi ako nagbibiro tungkol sa pag-invest sa future mo, Natalia, sabi niya. Alam kong gusto mo ang sariling bridal studio. Gusto kong tulungan kang gawin itong totoo. Titig ako sa kanya gulat. Ben, sobra na ang ginawa mo. Ngumiti siya. Tinawag mo pagliligtas ng buhay na sobra. Wala to. Nakita ko ang trabaho mo. Hindi lang pananahi. Gumagawa ka ng moments na hindi malilimutan ng tao. Karapat dapat kang bigyan ng pagkakataon na gawin ito sa paraan mo. Nag-convince pa siya, pero sa wakas sumagot ako ng oo. Hindi dahil gusto ko ng charity, kundi dahil naniniwala na ako na karapat dapat akong paniwalaan. 9 na buwan, pagkatapos gumaling ng tuluyan si nanay, binuksan na ni Cooper Bridal ang pinto sa isang cozy downtown space. Matagal ang planning, licensing, renovations, at pagbuo ng client list. Pero sa wakas, totoo na ang panaginip. Katabi ko si nanay sa ribbon cutting, may luha sa mata, hawak ang bouquet na ibinigay ni Ben. Sa araw na yon, habang tinitingnan ko ang maliit na crowd na sumusuporta mga kaibigan, clients, kahit ang lola ni Ben na-realize ko ang malalim na bagay. Ang pamilya hindi lang kung sino ang ipinanganak mo. Ito ang mga taong lumalabas kapag gumuho ang lahat. Naging constant presence si Ben, hindi lang business partner, kundi kaibigan at siguro higit pa, kahit hindi namin minadali. May comfort sa slow, steady na paglago ng koneksyon namin. Nakaugat sa tiwala kaysa infatuation. Isang hapon, pumasok ang isang young bride-to-be sa shop, mahiyain at tahimik, sinasabing hindi siya nakakaramdam ng ganda sa anumang sinubukan niya. Nagtrabaho ako sa kanya ng ilang linggo, gumawa ng damit na para sa kanya lang. Nang subukan niya ang tapos na gown, sumabog ang luha. Maganda na ulit ako, bulong niya. Nanatili sa akin ang mga salitang yun matagal pag-alis niya dahil tumugma sa sarili kong paglalakbay. Nadama ko ang broken at maliit, hindi karapat-dapat sa pag-ibig o panaginip. Pero sa kabaitan, parehong ibinigay at tinanggap, nakita ko ulit ang sarili ko. Nakaupo sa studio ko, napapaligiran ng seda at lace, naisip ko si Tyrone sa unang pagkakataon sa mga buwan. Hindi galit, hindi pagsisisi, kundi may distant na pasasalamat. Kung hindi siya nabigo sa akin, baka hindi ko nalakaran ang landas na humantong sa buhay na ato, sa mga taong to, sa healing na ato. Minsan ang heartbreak ay hindi katapusan. Minsan ito ang tulak na kailangan mo para matuklasan kung saan ka talaga dapat. At habang tinitingnan ko si nanay na tumatawa kasama ang lola ni Ben sa sulok, pareho silang malusog at puno ng buhay, na-realize ko. Hindi na ako basta nakaligtas, ako'y umuunlad na. At lahat nagsimula sa isang simpleng kabaitan, sa isang maulan na biyahe ng bus. Isang sandali na nagpatunay na kaya pa ring magulat ang mundo sa magagandang paraan.